Amen, amen. Good morning po sa ating lahat and once again, welcome po sa ating programa ngayong po umaga. Ito po ang The Key to Success, Season 2, The Key for Your Growth from the Word of God. At muli, salamat po sa Panginoon na tayo ay nagkasama-sama sa programa na kung saan ay katuwang sa ating paglago espiritual. At nawa na ito po ay magiging pagpapala po sa atin. And muli po ay ako po'y bumabati ng isang mapagpahalang umaga po sa ating lahat. A blessed morning po to all CBBC family at sa lahat ng ating pong mga kapatiran. Of course, sa ating mahal na pastor, kay Pastor Hill, and kay Pastor Rick Belmonte, kay Ma'am Tang. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa lahat po ng mga mission churches po natin at sa lahat po ng mga kapatiran po natin sa abroad, ay isang mapagpahalang umaga po sa inyong lahat. Good morning po, Ma'am Grace Bundesto, Sister Andrea Soreda, magandang umaga. And muli po ay nawa na tayo ay pagpalain ng Panginoon sa mga pag-uusapan po natin sa umaga po ito. Alright? So ngayon po ay bubuksan po natin ng ating Biblia sa Proverbs chapter number 9 sapagkat ngayon po ay November 9, 2023. So magbabasahin po muna natin ang ating Bible from the book of Proverbs chapter number 9. Okay? So pakisundan nyo lang po ako sa inyo po mga Bibles para sabay-sabay po tayo makapagbasa ng salita ng Diyos. Okay? So Proverbs chapter number 9, in verse number 1, the Bible says, Wisdom hath builded her house, she hath hewn out her 7 pillars. She hath killed her beast, she hath mingled her wine, she hath also furnished her table. She hath sent forth her maidens. She cried upon the highest places of the city. Whoso is simple, let him turn in hither. As for him that wanteth understanding, she saith unto him, Come, eat of my bread, and drink of the wine which I have mingled. Forsake the foolish, and live, and go in the way of understanding. He that reproveth a scorner getteth into himself shame, and he that rebuketh a wicked man getteth himself a blot. Reprove not a scorner, lest he hate thee. Rebuke a wise man, and he will love thee. Give instruction to a wise man, and he will be yet wiser. Teach a just man, and he will increase in learning. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the holy is understanding. For by me thy days shall be multiplied, and the years of thy life shall be increased. If thou be wise, thou shalt be wise for thyself, but if thou scornest, thou alone shalt bear it. A foolish woman is clamorous, she is simple and knoweth nothing. Verse 14, For she sitteth at the door of her house, on a seat in high places of the city, to call passengers who go right on their ways. Whoso is simple, let him turn in hither, and as for him that wanteth understanding, she saith unto him, Stolen waters are sweet, and bread eaten in secret is pleasant. But he knoweth not that the dead are there, and that her guests are in the depths of hell. So, ayun po yung ating pong Bible reading. Good morning po sa inyong lahat. Maging dyan sa aking pong live, no? Sa aking pong personal account sapagkat minabuti ko po na mag-live din po sa aking pong Facebook account sapagkat may mga ako po ay may mga friends na hindi po naka-like sa ating page sa CBBC CSI North Caloocan Mission, pero gusto ko pong maabot po tayo ng salita ng Diyos kaya minabuti ko po na magkaroon po tayo ng ganitong klaseng programa nang sa ganun ay may spread out po yung gospel, yung salita po ng Diyos. Alright, sa lahat po ng mga bago na nanonood po sa amin ngayon, a blessed morning po sa inyo. At nawa po na kayo po ipagpalain ng Panginoon sa programa po natin ngayong po umaga. Okay? So bago tayo magpatuloy at tayo po yung saglit na manalangin mga kapatid, let us pray. Dakila namin Diyos sa manaming makapangyarihan sa lahat. Kami po Panginoon ay nagpupuri at nagpapasalamat po sa inyo pong kabutihan, kadakilaan po sa aming buhay. At nawa po Panginoon na patuloy po kayong kumilos sa aming pong buhay at nawa po Panginoon ang inyong pong salita ay magbigay po ng kaliwanagan sa aming pong pananampalataya o Diyos upang ito po ay maging pagpapala po sa bawat isa at ito po ay magiging kalakasan po namin sa buong maghapon sa aming pong pagtahak po sa aming pong buhay Panginoon. Hiniling po namin na kayo po ang magbigay sa amin ng knowledge, wisdom, and understanding at gamitin niyo lamang po akong instrumento na maging daluyan po ng pagpapala sa inyo po mga anak. And may your word, O God, reach many people, O God, at patuloy po namin hinihiling
na kayo po ang manguna sa aming buhay, Panginoon. Salamat po sa inyo pong katapatan sa buhay po namin, sa kabila po ng napakarami po namin unfaithfulness sa inyo, Panginoon, still nananatili kayong tapat sa buhay po namin, Panginoon. Kaya muli, Panginoon, patawad po sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala po sa inyo. Ibinabalik po namin ang buong kapurihan, kaluwalhatian at pasasalamat sa tanging pangalan ni Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Alright, so good morning po muli sa ating lahat, no? Good morning po. Tayo po muna ay dito po sa binasa po natin, mga kapatid, in Proverbs chapter number 9, mga kapatid, in the book of Proverbs chapter number 9, in verse number 9, the Bible says, "Give instruction to a wise man, and he will be yet wiser." Okay? Give instruction to a wise man, and he will be yet wiser. Teach a just man, and he will increase in learning. So, mga kapatid, ang mapapansin po kaagad natin dito ay binibigyan po tayo ng pagkakataon sa buhay po natin ng Panginoon to improve or to increase. Ano po? Binibigyan po tayo ng pagkakataon ng Panginoon. Ang buhay po natin ay marami po tayong avenues para tayo po ay matuto, mag-grow, no, mag-increase. Kaya nga makikita po natin dito na ang tanging pong paraan para po ang isang tao ay mag-grow or mag-increase ay walang iba kundi sa pamamagitan po ng instruction. Sabi po ng Bible, give instruction to a wise man. So ano po ang kinakailangan ng isang wise man para po siya ay maging wiser? Sabi ng Bible, it is the instruction. Apart from the instruction of God, ay hindi po tayo magiging wiser. We will be wise, pero if we want to get wiser, or kung gusto po natin na mas lalo pa po tayo mag-increase sa larangan po ng wisdom, ay kinakailangan po natin ng instruction. So, ibig sabihin po, ganun po kaimportante yung instruction ng Diyos sa buhay po natin. Kasi tayo po bilang isang tao, anumang ma-acquire natin na knowledge dito sa mundo, lahat po yan ay lilipas. Lahat po ng karunungan, lahat ng kaalaman dito sa mundo ay may hangganan po yan. Kahit sabihin natin na tayo ay nakapag-aral ng mataas na pinag-aralan at naabot pa natin yung mataas na degree, o yung na-attain pa natin yung highest honor. Nakuha pa natin yung first honor, valedictorian, summa cum laude, ano pa man yan. Tayo man yung naging top sa larangan po ng ating pong pag-aaral secularly. Pero mga kapatid, nais ko pong i-remind about isa sa atin na anumang karunungan meron dito sa mundo ay may hangganan po yan. No? Yan po ay may katapusan. May dulo po yan. No? Bakit? Sapagkat, ang sabi po ng Bible, heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away. Heaven and earth, lahat po ng meron dito sa mundo, maging yung alapaap, yan yung creation ng Panginoon, the Bible says, it will pass away. No? May hangganan. But the Bible says, but the word of God will never pass away. It will abide forever. Ibig sabihin, the word of God is eternal. At ang source po ng instruction ng Panginoon ay walang iba kundi yung kanyang salita. Meaning, kung ang Panginoon kung ang salita ng Diyos ay yun po yung source ng instruction na ibinibigay po sa atin in order for us to be wiser, mga kapatid, naniniwala po ako na yung karunungan na matatanggap natin sa salita ng Diyos is also eternal. Ano po? Hindi po yan lilipas. Sabi ko nga, ang kaalaman natin dito sa mundo, ang kaalaman natin dito sa lupa, may hangganan po yan. Sabihin man natin na tayo pa yung nakatanggap ng highest honor, tayo pa yung nakatanggap ng highest award sa ating pag-aaral, pero lahat po yan may hangganan. It shall cease, the Bible says. No? Ano man yung knowledge, ano man yung wisdom na meron dito sa mundo, may hangganan. So ngayon, hindi ko po sinasabi na hindi po importante yan. Maaring importante po yan sa larangan po ng pamumuhay po natin, lalo-lalo na po sa pagtatrabaho. Kaya yung mga estudyante ngayon nag-aaral para sila po pagdating ng araw ay makapag-work sila ng gusto nilang pasuking trabaho, no? Pero sabi ko nga po, hindi natin dinidisregard yung pag-aaral sa labas,
Pero kung meron man po tayong dapat pangunahin na priority na matutunan, ay walang iba bilang isang anak ng Diyos kundi ang salita ng Diyos. Sapagkat dyan po nanggagaling yung source, dyan po yung source ng instruction. So apart from the instruction of God, a wise man will not be yet wiser. Hindi po tayo magi-improve. Ano po? Apart from the instruction of God, hindi tayo mag-grow. Okay? Tandaan po natin yan ha. Ulitin ko po, pag malayo po tayo, wala tayong salita ng Diyos na source ng instruction ng Panginoon, the Word of God, hindi po tayo magiging wiser. Maaring tayo ay wise, pero hindi po tayo magiging wiser. No? Hindi po tayo mag-i-increase. No, mananatili po tayo dun sa level kung nasaan po tayo ngayon. Hindi na tayo magkakaroon ng pagkakataon na mag-grow pa. Okay? So, ang tatandaan po natin dito mga kapatid na tayo po ay binibigyan po tayo ng Panginoon palagi ng opportunity para mag-grow. There is always room for improvement. Kaya nga ang Kristiyano po, ang mindset po natin dapat palagi ay paano po tayo lalago, paano tayo mag-grow. Kaya nga sabi po dito, pag binigyan po ng instruction ng isang wise man, he will be yet wiser. Okay? So God is giving us the opportunity to grow and to increase. Kaya nga sabi po dyan sa verse number 9, teach adjustment and he will increase in learning. Pag tinuruan natin yung isang taong wise or isang just, he will increase in learning. So, ang gusto ko pong ipunto ngayon pong umaga bilang isang Kristiyano, bilang isang anak ng Diyos, magkaroon po tayo ng desire to increase. Let's desire to increase, mga kapatid. Kapag tayo po ay isang mananampalataya at nakontento na lang po tayo na okay na lang yung okay na tong pamumuhay ko, okay na tong pamumuhay ko, at least ako ay nananampalataya sa Panginoon. At least naniniwala ako sa Diyos. At least hindi ako gumagawa ng masama. At least ako ay okay na ako dito sa kalagayan ko ngayon. Alam niyo po ba na kapag ang isang Kristiyano ay nakontento na siya sa kanyang kalagayan, I'm talking about spiritual aspect, mga kapatid. Hindi ko po tinutukoy dito yung physical aspect or sa material. Ang tinutukoy ko po dito, mga kapatid, is yung ating spiritual na pamumuhay. Kapag nakontento na tayo na okay na lang sa atin yung nakikinig lang tayo, okay lang sa atin yung makapagsimba minsan, o kaya makapagbasa ng Bible minsan hindi. Pag nakapanalangin minsan hindi. At kapag nag-soul winning pa minsan at minsan hindi, palagay na tayo. Kumbaga, pag nandun tayo sa sitwasyon o nandun tayo sa kalagayan ng buhay natin, napalagay na tayo sa ating pong pamumuhay na okay na lang. Ang tawag po dyan ng Bible, mga kapatid, is mediocrity. At alam niyo po ba, ang mediocrity ay kasalanan po yan. The sin of mediocrity ay yan po ang isa po yan sa mabisang instrumento ng diablo para gawin niya pong stagnant ang buhay po natin bilang isang Kristiyano. Yung kontento na lang tayo na okay na to, at least may ginagawa ako sa Panginoon. Okay na yun. No? So, tayo po ang nakakaalam sa sarili natin, mga kapatid, kung ano na yung estado natin sa ating pong pamumuhay. Kung tayo ba ay nag-i-increase pa o kung tayo pa ay nag-grow pa. Kasi kapag huminto na po tayo sa paglago, at ito po ang tatandaan niyo po, if we will stop increasing, if we will stop growing, we will start declining. Tandaan niyo po, wala pong Kristiyano na huminto at siya huminto sa pagkatuto at siya ay nag-grow. Ang tendency po palagi kapag ang isang Kristiyano ay huminto sa anumang bagay na kanyang ginagawa para sa Panginoon, he or she will start to decline. No? Siya po ay magdi-decline. No? He and she will deteriorate. Magdi-deteriorate po siya. Okay? Manghihina po ang isang tao or magdi-decline po ang isang tao na huminto sa anumang bagay na kanyang ginagawa. No? Kaya nga ang kagandahan po dito, tinuturuan po tayo o ini-encourage po tayo ni Solomon na mag-desire po tayo mag-increase. No? Paano po tayo magdi-desire o paano po tayo mag-increase? Sabi ng Bible, give
instruction to a wise man. We need instruction. Kaya nga araw-araw meron tayong ganitong klaseng programa. Kaya nga kailangan po nating araw-araw ay magbasa ng salita ng Diyos, araw-araw manalangin para ano po? Para mag-increase, para mag-grow. Parang ano po yan parang sa pagbi-build ng ating katawan. For example, sa mga nag-weights or nag-exercise or kayo ay nag-exercise, no? Wala pong nag-exercise na nagbuhat siya ng dumbbell ngayon, kinabukasan malaki na yung kanyang muscle. Di ba? Wala pong nag-push up ngayon na tapos hininto niya na, okay na yun, nag-push up na ako nag-grow yung kanyang, lumaki yung kanyang katawan o lumaki yung kanyang muscle. Wala pong ganun. No? Ang isang nagbi-build ng katawan, kinakailangan niya pong disiplinahin yung kanyang sarili niya. Kinakailangan, halimbawa ngayon, ay magbubuhat siya ng dumbbells. Ang kaya niya lang buhatin ay 20 pounds at 10 repetition. O 3 reps, no? Tapos ang gagawin niya para mag-increase siya o lalaki yung kanyang muscle o para lumakas palalo siya, kinabukasan o maaring magre-rest siya or sa susunod na araw ulit magbubuhat uli siya and then mas madami na pong repetition. 'Di ba? Dadagdagan niya po yung repetition at paunti-unti habang dumadagdag yung kanyang repetition, lumalakas na siya. At habang siya ay lumalakas na, doon yung pagkakataon na mag-grow yung kanyang muscle, lalaki yung kanyang katawan, gaganda yung kanyang katawan. No? I'm talking about body exercise. Ganon din naman po sa pananampalataya. Kapag ang isang Kristiyano, kapag isang mananampalataya ay hininto niya na yung kanyang ginagawa, okay, nakontento na siya doon, okay na siya, okay lang yan, at least nananalangin naman ako, at least nagpupunta naman ako sa simbahan. Okay lang yan, kahit di ako pumunta sa church, total nagbibigay naman ako ng tithes and offering. Pag dumating na tayo sa ganung punto ng ating pong Kristiyanong pamumuhay, mga kapatid, ang sinasabi po ng Bible, no? Kapag nag-start na po tayo na huminto, kontento na tayo sa Kristiyanong pamumuhay na natin, no? Na kontento na tayo sa klaseng paglilingkod po natin. Sabi ng Bible, magsisimula na po tayo mag-deteriorate, mag-decline. Okay? Kaya nga ang Christian life or maintaining Christianity or pag-maintain ng Kristiyanong pamumuhay ay delikado po, yung nag-maintain ka na lang. No? Pagka nag-start na tayo nag-maintain ng ating pong Kristiyanong pamumuhay, kasi ang isang Kristiyano po na nag-maintain, ibig sabihin po noon, hindi na siya nag-i-enjoy. Diba? Kasi po, ang Kristiyanong nag-i-enjoy sa kanyang buhay, maghahanap pa po yan ng avenue para siya ay lalo pa pong maging masigasig, lalo pa po siya mag-improve sa gawain po ng Panginoon o sa anumang bagay na ginagawa niya sa ministry. No? Hahanap siya ng mga pamamaraan, paano pa siya lalong magiging kagamit-gamit sa gawain. Yan po ang manifestation ng isang lumalago at nag-i-increase na Kristiyano. Kaya ang exhortation ko po sa inyo ngayong umaga, let's desire to increase. Amen? Mag-desire po tayo na mag-increase po tayo sa ating pong Kristiyanong pamumuhay. Kasi ulitin ko po, kapag nagsimula na po tayo na mag-maintain, diyan na po magsisimula yung pag-decline at pag-deteriorate po natin. Pag nag-maintain ka na lang ng Kristiyanong pamumuhay, yung husto ka na lang manalangin o husto ka na lang makita dyan nagsosoul winning, okay lang yan, at least nakikita pa ako mag-soul winning. Kaya magugulat ka mga kapatid, magugulat tayo minsan mga kapatid, di ba? Oh, bakit si ganito nawala? Oh, bakit si ganito ganyan yung nangyari sa kanya? Magugulat tayo, bakit active naman yun Meron naman siyang ginagawa sa Panginoon, bakit nawala? Bakit huminto? You see, the problem is, hindi dahil sa kung ano man yung sitwasyon na nangyari sa kanya o sa kanila, pero ang totoo nun, nag-maintain na lang po tayo. Nag-maintain na lang po yung ating pong Kristiyanong pamumuhay. Kaya nga, sabi ko nga sa inyo, ang danger niyan, pag nag-maintain na po tayo ng ating Christianity, yan po ang simula ng pag-decline at pag-deteriorate po natin. Okay? Kaya nga po mga kapatid, ang sabi po ng Bible, give instruction to a wise man. Let's give. God is giving us the opportunity to have the instruction. Kaya nga may ganito tayong program di ba? Meron tayong ganitong klaseng programa para ibigay po ng Panginoon sa atin yung kanyang instruction.
Ngayon kung ibinibigay na sa atin ng Panginoon, tapos hindi pa natin tatanggapin, sino po ang lugi? Di ba? So, let's desire. Kasi magsisimula po yan sa desire. Kapag meron na tayong desire, gawin na natin, action. Action na po natin. Huwag lang po yung hanggang desire lang. Alam mo, gusto ko talagang maglingkod sa Panginoon. So, ngayon, kung gusto natin maglingkod sa Panginoon, ano yung ginagawa natin sa desire natin na yan? No? So, let's take an action. Pag nagkaroon na tayo ng desire, nagsimula tayo sa desire, na gusto ko mag-grow, gusto ko mag-increase. So, anong gagawin natin sa desire na yan? Sabi ng Bible, take action. No? Give instruction to a wise man and he will be yet wiser. Teach a just man and he will increase in learning. Okay? So, saan po tayo magsisimula? Sa instruction. At kapag meron na tayong instruction, kapag meron na tayong turo mula sa salita ng Diyos, ang sabi po sa verse number 10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the holy is understanding. Nakuha niyo po? So, dyan na po magsisimula na magkakaroon po tayo ng mag-increase na po yung wisdom natin dahil meron na tayong tamang purpose, tamang mindset, tamang desire. So, ano yung desire? Ano po dapat ang magkaroon? Ano po ang desire na dapat po tayo magkaroon? Desire to grow. Desire to increase. So, pag tayo nagkaroon ng desire, take action. No? Meron na tayong mga programa, kumbaga sa colloquial na pananalita, spoon feeding ang tawag dito eh. Isinusubo na sa atin ng Panginoon yung kanyang salita, tatanggapin na lang po natin. You see? So pag magkaroon na tayo ng desire, take action, and then grow. Diyan na po magsisimula na tayo po ay mag-grow. No? In verse number 11, for by me thy days shall be multiplied, and the years of thy life shall be increased. Yun po yun, napakaganda. No? Ang kagandahan po nito, kapag nag-desire tayo mag-increase, natuto tayo mag-respeto sa Panginoon, nagsimula yung wisdom sa atin na unti-unti na tayo nag-grow, at kapag tayo nag-grow na po sa ating pananampalataya, ang sabi po ng Bible, no? Ang sabi po ng Bible, and the days and the years of thy life shall be increased. Hindi lang po yung knowledge po natin yung mag-i-increase, kundi sabi ng Bible, yung years of thy life. I-extend pa yan ng Panginoon, i-increase pa yan ng Panginoon para ano? Para mas lalo pa nating ma-enjoy yung pamumuhay po natin bilang isang Kristiyano. No? Para mas lalo pa po nating ma-enjoy yung buhay po natin na inilaan sa atin ng Panginoon. No? Kaya saan po yun magsisimula? Ulitin ko po, sa desire. Ngayon, ano po yung dapat nating i-desire? Desire to increase. Desire to grow. At kapag tayo nag-grow, pag nagkaroon tayo ng desire, ang sunod nun, take action. Ano po yung action na gagawin natin? Kinakailangan nating tanggapin yung instruction, yung tinuturo sa atin mula sa salita ng Diyos. At kapag tayo natuto na tumanggap ng salita ng Diyos, magkakaroon na tayo ng tamang respeto sa Panginoon, ng wisdom, magkakaroon na tayo ng understanding, ng knowledge, galing sa salita ng Diyos. And then the Bible says, and the years of thy life shall be increased. Biruin yan. I-increase ng Panginoon. Nag-i-enjoy ka ngayon sa buhay mo bilang isang mananampalataya dahil ikaw ay nag-i-improve sa iyong pananampalataya. I-extend pa ng Panginoon yung kasiyahan para makapag-impluwensya ka pa ng ibang mga tao. No? May impluwensyahan mo pa yung mga kamag-anakan mo, yung mga mahal mo sa buhay, na sila rin po ay mag-improve sa kanilang pananampalataya. So I hope na naunawaan po natin yung ating pong pinag-aaralan po ngayong pong umaga. All about desire. No? Napakaganda na lahat po tayo magkaroon ng desire to grow. No? Magkaroon tayo ng desire na lumago po tayo sa ating pong buhay Kristiyano. Kasi ulitin ko po, pag nagsimula na tayo na mag-maintain, hininto na po natin yung dati nating ginagawa, yung init natin, pag hininto na natin yan, ang kasunod po niyan, magdi-decline. Ang kasunod po ng decline, or ang kasabay po niyan, magdi-deteriorate. No? Pababa na po, pabulusok na po yung Kristiyanong pamumuhay po natin. Pagka tumigil na po tayo na mag-grow or mag-increase. Okay? Kaya every day is another opportunity para tayo po ay mag-increase. Kung binibigyan pa tayo ng buhay ng Panginoon sa araw-araw, ginigising pa tayo ng Panginoon, another opportunity para mag-increase. Ngayong araw, binigyan tayo ng Panginoon ng buhay, gamitin natin ito para lumago po tayo. Okay?
Pag bukas po, ginising tayo ng Panginoon, another opportunity na binigay sa atin ng Panginoon para tayo ay mag-increase, mag-improve. Okay? Mag-grow sa ating pananampalataya. Okay? So, I hope na naging maliwanag po ang salita ng Diyos sa atin ngayong pong umaga at nawa po naging pagpapala po sa atin ang ating pong napag-aralan tungkol po sa desire po natin. Ulitin ko po, desire to increase. Amen? Alright, so tayo po ay dito na po natin tatapusin po yung ating pong program at nawa po naging pagpapala po ito sa atin. Ulitin ko po, thank you for tuning in po sa lahat ng ating pong mga kapatiran dyan sa ating Facebook Live, sa ating Facebook page, CBBC North Caloocan Mission. Thank you for tuning in po. Kay Ma'am Grace Bundesto, kay Sister Andrea Soreda, maraming salamat. Kay Ma'am, of course, sa aking nanay, Ma'am Pevi Lagod, magandang umaga po sa Lagod family. Ganun din po kay Sister Leggy Montoya, kay Ma'am Sonia Orculio, maraming salamat po. Kay Ma'am Fe Mahor, kay Brother Paul Aram Garvasio, or kay Sir Paul, or kay Ma'am Ivy, magandang umaga po, Garvasio family. Ganun din po kay Sister Jacqueline Gadil, maraming salamat, Sister Jacqueline. At ganun din po sa akin pong personal account, ganyan po si Sir J.R. Fuentes, magandang umaga po, Sir J.R. At salamat po sa inyo pong pag-tune in. Ganun din po kay Ma'am Liling Badagwas. Yan, magandang umaga po sa inyo. Kay Sir Raymond Parafina, maraming salamat. Kay Sir John Harold Bigornia, yan, maraming salamat po. Ma'am Nelia Villanueva, magandang umaga po. Kay Sir Ali Ortega, kay Sir Gomes, yan, kay kay Ma'am Neri Recapor Zevidal, magandang umaga po. And kay Tita Susan Daanoy Bondok, maraming salamat po sa inyo. Kay Ma'am Ruby Rose, magandang umaga po. Thank you for tuning in. Salamat po, nakahabol po kayo. Kung kayo po ay pwede nyo po yan reviewin yung ating pong live. Alright? So maraming salamat po muli at dito po natin tatapusin yung ating pong programa ngayong umaga. Wawakasan po natin sa umaga pong ito. At nawa po na pinagpaala po tayo ng Panginoon. At huwag natin kalilimutan, mga kapatid, na ngayong araw po ay ating pong midweek service, no? Thursday, midweek service po natin. Kaya huwag natin kalilimutan mamaya, magsama-sama po tayo. I would like to invite everyone na makapakinig po muli tayo ng salita ng Diyos. At 5:30 p.m. mag-start po tayo ng ating pong pananambahan. Nawa po na magkita-kita tayo sa live or sa actual. Na maganda po ay makapakinig po muli tayo. At muli tayong magpurit pagsamba sa Panginoon. Brother Angelo Tabernillo, magandang umaga. Thank you for tuning in. So tayo po ay saglit na manalangin. Let us pray. Dakila naming Diyos, sa manaming makapangyarihan sa lahat, kami po, Panginoon, ay nagpupuri at nagpapasalamat po sa inyong kabutihan at kadakilaan po sa aming pong buhay. Hinihiling po namin na kayo po ang patuloy na manguna at maggabay sa bawat isa sa amin. Pagpalain niyo po ang salita ninyo na natanggap ng bawat isa. At nawa po na ito po ay magbigay sa amin ng kalakasan espiritual sa buong maghapon, Panginoon. Thank you for giving us this wonderful day. Nawa po, Panginoon, na lahat po ng gagawin po namin ay makapagbigay po ng kaluguran po sa inyo. Ingatan niyo po ang mga kapatiran po namin, saan man po sila naroroon, at bigyan niyo po sila ng protection, Panginoon. Ano man po ang gagawin po namin, yung mga papasok sa trabaho, ingatan niyo po sila sa kanilang po pinagtatrabahuhan, maging sa mga mag-aaral po, Panginoon, sa eskwelahan, bigyan niyo po silang katalinuhan sa kanilang pag-aaral, at ganun din po sa mga mananatili sa kanilang tahanan, ingatan niyo po sila at bigyan ng kalakasan para ma-accomplish po namin ang mga gagawin po namin sa buong maghapon. Lalo higit ang inyo po mga anak na mag-i-area, Panginoon, bigyan niyo po kami ng mga kaluluwang mababahagian po namin at madadala po sa inyong paanan, Panginoon. At bigyan niyo po ng katagumpayan ang aming po midweek service sa araw po na ito. Patawad po, Diyos, sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala. Ibinabalik ko po lahat ng kapurihan, kalwalatian at pasasalamat sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Maraming salamat po. At magkita-kita tayo ulit bukas, the same time and the same program. Ito po ang The Key to Success Season 2, The Key for Your Growth from the Word of God. This is your host, Richie Lagod, serving you from Mondays to Fridays. God bless you all. Keep safe, brethren. And remember, we love you all. To God be the glory.